May kuryente na. Pasabugin. Nagawa natin. Ligtas na si nanay. Boss Zhang. Hindi sa ayaw naming tanggapin ang trabahong ito. Masyadong liblib ang mineral vein na ito. Masyadong mapanganib ang pagpapasabog. Ang batch na ito ng high-grade ore. Kung hindi makarating sa pabrika ngayong gabi, mapuputol ang production line ko. Ang penalty ay sapat na pambili ng kalahating minahan. Nandyan na. Nakabalik na sila. Ang kalidad na ito, ang gradong ito, bihira sa merkado, napakagaling talaga ni Wenhai. Boss Zhang, nandito na ang mga kargamento, tamang-tama sa oras. Wenhai, masyado kang maasahan. Pati ang mineral vein na ito, nilakas loob mong hukayin. Isa yung hukay na lumalamon ng tao. Wenhai, napasabog mo talaga. Ang lupit mo. Wenhai, salamat sa paghihirap mo. Ito ang advance bonus mo. Kunin mo. Sige. Naku, Boss Zhang, masyado kayong formal. Maraming salamat sa malaking pabuya nyo. Partner ko si Wenhai sa pagmimina. Walang iwanan. Itong bank card. Itatago ko muna para sa aming dalawa. Saka na kami mag-uusap tungkol sa hatian. Di ba, Wenhai? Tama. Sa katapusan ng taon ang hatian natin. Halos 1 taon na akong nagmimina kasama si Zhao Chen. Nakaya ang mahirap na trabahong ito. Buong taon nakababad sa madilim na minahan. Ngayong taon, kumita ng hindi bababa sa 3 milyon. Makakakuha ako ng 1.5 milyon. Sapat na. May pag-asa na ang pampagamot ni nanay. Mababayaran na rin ang mga utang ng pamilya. Magiging masaya ang bagong taon ng asawa at anak ko. Wenhai. Naging mahirap ang taong ito. Ang 180,000 na ito, ay sa iyo na. Ano? 180,000? Kuya Chen, Tio Zhao, nagkakamali ba kayo? Wenhai. Sa pamilya ko ang mga kagamitan. Sa pamilya ko ang mga pampasabog. Pati ang mga detector ay akin din. Kahit ang lupang ito ay inaprobahan ng tatay ko. Ang bigyan ka ng 180,000 ay hindi na masama, pero nakalimutan mo na ba ang napag-usapang hatian na 50-50? Basta't magtrabaho ka para sa akin. Ikaw ay mabuti kong kapatid. Hahatiin natin ang kita ng pantay. Ako ang maglalabas ng pera. Ikaw ang maglalabas ng lakas. Magkano ba ang kinita natin? Pero sinabi mo noon na pantay ang hatian. Tingnan mo ng mabuti. Ngayong taon, 37 na beses tayong nagpasabog. Bawat isa roon ay buwis buhay. Tandang-tanda ko ang lahat. Noong Hulyo, nasa loob ako ng minahan. Nakasubsob sa putikan, nagbuwis ng buhay para putulin ang cable ng pampasabog. Nang may tumagas na lason, ako ang naglikas sa mga tao. Noong Disyembre, nag-e-explore pa rin sa gitna ng yelo at nyebe. Salita lang naman iyon noon. Ngayon, pag-usapan natin ang patakaran. Ang inilabas mo lang naman ay, puro lakas ng katawan, di ba? Ang bigyan ka ng 180,000 ay dahil na lang sa pinagsamahan natin bilang magkapatid. Tio Zhao, di ba nagkasundo na tayo noon? Ganito na ngayon si Zhao Chen. Wenhai. Ang pagmimina ay hindi lang puro lakas. Operasyon, mga koneksyon, pagkasira ng kagamitan, lahat yan pera. Puro kita lang ang nakikita mo. Hindi mo nakikita ang mga gastusin. Ang 180,000 para sa iyo, ay pinakamataas na para sa isang manero. Huwag ka nang umabuso. Ako ang nakadiskubre sa minahang ito. Ako ang pumihil sa pagguho. Muntik na akong mamatay sa putikan. Sa buong taong ito, natulog ako sa tabi ng minahan. Habang kayo ay natutulog sa kwartong may aircon. 3 milyong malinis na kita. Tapos bibigyan mo lang ako ng 180,000. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Anong ginagawa mo? Zhao Chen, ooperahan ang nanay ko sa susunod na linggo. Talagang hindi sapat ang perang ito. 600,000 ang kailangan para sa operasyon sa baga ng nanay ko. Kahit ay advance mo muna sa akin ang 600,000. Ituring mo na lang na utang ko, pwede ba? Umutang. Mababayaran mo ba? Kung wala kang pera, maghintay ka na lang mamatay. Lin Wenhai, huwag kang makapalang mukha. Ang 180,000 na ito, kunin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, lumayas ka. Maraming tao sa labas ang gustong pumalit sa pwesto mo. Napakarami nila. Wenhai.
Dapat matuto kang makontento. Ang tatay mo noon sa minahan. Di ba fixed na sahod lang din ang kinikita niya? Ganito talaga ang patakaran sa industriyang ito. Kung marunong kang makiramdam, sa susunod, magtrabaho ka pa rin para sa anak ko. Hindi ko kayo dadayain. Tiyo Zhao. Dahil ang tatay ko ay nagtrabaho rin para sa inyo. Ng buong buhay niya. Pwede ba kayong maging mas mapagbigay? Daming Saturday. Ano? Ayaw mo ba ng pera? Sige. Kukunin ko. Mabuti naman kung ganun. Kunin mo ang perang ito. Umuwi ka ng maaga. Para kay tita at sa bata. Bumili ka ng masustansyang pagkain para sa kanila. Nga pala. Sa makalawa sa minahan, may isa pang mineral vein na kailangang hukayin. Darating si Boss Zhang para kunin ang mga ito. Kaya agahan mo ang pagdating. Huwag mo akong bigyan ng lugi. Naintindihan ko. Tatay. Sa ginagawa natin sa kanya, hindi kaya siya magalit sa atin. Kailangan ng nanay niya ng gamot. Kailangan ng gatas ng anak niya. Isang walang hanggang gastusin ng pamilya niya. Anong magagawa niya? Kahit bigyan mo pa siya ng lakas ng loob, hindi siya mangangahas na kalabanin tayong mag-ama. Sa bagay na ito, hawak natin siya sa leeg. 1年 700 beses akong bumaba sa minahan. Itinaya ang buhay ko para lang sa 180,000 na parte. Nakukonsensya ako sa asawa at anak ko. Malala na ang sakit ng nanay mo. Kailangan nating makalakam ng 600,000 sa lalong madaling panahon. Para sa operasyon. Mahal. Wala na namang gatas ang bata ngayong buwan. Kailangan na nating bumili ulit. Wenhai. Bata ka pa at matapang. Kaya mong harapin ang mga problema. Sa susunod. Pera mo na ang lahat ng ito. Magsarili ka na. Paano kung malugi ako? Paano ko babayaran ang utang? Hayaan mo na. Pera para sa buhay ni nanay. Pambili ng gatas ng anak ko. Pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Lahat ng ito ay nakapasan sa balikat ko. Hi. Wenhai. Boss Zhang. Wenhai. Narinig ko. Ang batang si Zhao Chen. Binigyan ka lang ng 180,000 bilang parte mo. Nakakahiyaman po sa inyo. Nasa negosyo ako ng pagmimina. Sa loob ng ilang dekada. Kung sino ang nagpapakamatay sa trabaho at sino ang tamad. Isang tingin ko lang, alam ko na. Wenhai. Isa kang taong masipag at totoo. Alam ko yan. Boss Zhang. Kung may kailangan ka sa susunod, huwag kang mag-atubiling lapitan ako. Nandito ka na pala. Maghugas ka na ng kamay. Handa na ang pagkain. Mahal, salamat sa pagod mo sa pagluto ng ganito karaming pagkain. Nandito ka na. Kumain na tayo. Wenhai, nakakuha kayo ng magandang mineral ngayong taon. Siguradong malaki ang parte mo, di ba? Ang pampa-opera ni nanay, at ang mga utang ng pamilya. Sa wakas, mayroon na tayong maaasahan. Anak, ngayong taon, talagang naghirap ka ng husto. Ang pera, nandito na. Kabuuan ay 180,000. Bakit 180,000 lang? Subtitle, sa minahan ni Zhao Chen, ang mga truck na naghahatid ng kargamento araw-araw, ay mahaba ang pila. Kumikita sila ng ilang milyon sa isang taon, kahit papaano. Wenhai, hindi ba't sinabi ni Zhao Chen noong una, na magiging magkasosyo kayo, at hahatiin ng pantay ang kita? Ikaw ba ay, dinaya ni Zhao Chen? O may nangyari ba sa minahan? Sabi ni Zhao Chen, sa kanila ang mga kagamitan. Siya ang naghanap ng mga mamimili. Kaya ito lang ang gusto niyang ibigay sa akin. Ang napagkasundo ang hatian na 50-50. Hindi na niya kinikilala. Ang pamilya ni Zhao Chen. Ganito ang ginagawa sa iyo. Noong ibinuwis ng tatay mo ang buhay niya para sa pamilya nila. Talagang wala silang utang na loob. Kinain na ng aso ang konsensya niya. Ikaw na nagbubuhat ng mga gumuhong bato sa loob ng minahan. Nag-aalis ng mga palpak na pampasabog at nakakalason na gas. Ilang beses ka nang muntik mamatay. Paano kanya nagagawang apihin ng ganito? Mahal, patawad. Pinagdusa kita kasama ko. Naagrabyado ka, napakalaking kasalanan. Hindi nagagamutin ang sakit ko. Hindi ko na kayo pabibigatin. Nanay, anong nangyari sa inyo? Nanay, gagawa ako ng paraan. Siguradong ipapagamot kita. Mahal,
Kung patuloy kang magtatrabaho kay Zhao Chen, natatakot ako na sa buong buhay mo. Palagi ka nilang aapihin. Mayroon kang kakayahan at lakas ng loob, bakit hindi? Napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na. Kung susunod ako kay Zhao Chen, habang buhay akong magiging manero na nagbubuwis ng buhay, hindi ko kayo mapoprotektahan kailanman. Gusto kong magsarili. Ito ay noong nagpakasal ako sa iyo, ang aking dot. At nitong mga nakaraang taon, nagtipid ako sa pagkain at gastusin, para makaipon ng kaunting pera. Kabuuan ay 50,000. Hindi pwede. Ito ang buong ipon mo. Hindi ko ito pwedeng galawin, mahal. Hindi pera ang gusto ko, kundi ang ipaglaban mo ang iyong dangal. Pero hindi ko kayang panoorin ka, na habang buhay na tinatapakan ng iba. Kahit na maghirap tayo ng kaunti, sasamahan kitang pasanin ito. Anak, ito ang perang naiwan ng tatay mo para sa pagtanda, kunin mo na. Kahit anong gawin mo para sa sarili mo ay ayos lang. Ipaglaban mo ang iyong dangal, susuportahan ka ni nanay. Nanay. Mahal. Salamat sa inyo. Siguradong bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Binata, huwag na. Ang pamilya Zhao ang naghahari-harian dito. Hindi mo ako matatalo. Isang manero na pinalayas. Gusto pang magbukas ng sariling minahan. Mangarap ka. Ayon sa mga tala sa notebook ni tatay, may nakatagong lumang ugat ng mineral sa kailaliman ng Gobi. Inabando na ito noong unang panahon, pero walang nakakaalam ng tunay na kalagayan nito. Wenhai, tapos na ba ang mga asikasuhin mo? Dito sa akin, nakatanggap ako ng bagong order. Kulang sa oras at mabigat ang trabaho. Kapag tapos ka na, bumalik ka agad sa minahan. Oh, sige, Kuya Chen, babalik ako pagkatapos ko rito. Malakas ang impluensya ni Zhao Chen sa Zhao Mining Area. Hindi niya pwedeng malaman na nagsosolo ako. Kailangan kong bilisan na mahanap ang ugat ng mineral. Lin Wenhai. May inabando ng minahan ako rito. Kung matapang kang maghukay, ipapagamit ko sa'yo ng libre. Boss Zhang, totoo ba yung sinasabi nyo? Mukhang ito na nga, ang lugar na nasa notebook ni tatay. Base sa maraming taon kong karanasan, may pag-asa rito. Ito ang ininvest ko mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nang maghukay kami noon, may nakitang fault line sa kalagitnaan. Wala nang naglakas loob na maghukay pa pababa. Wenhai, alam ko ring nahihirapan ka. Sa pangalan, pinapaupahan ko sa iyo ang minahang ito. Hindi ako maniningil ng upa. Tungkol sa pagbebenta, basta maganda ang mineral. Ako na ang bahala sa lahat. Boss Zhang, maraming salamat po sa malaking tulong nyo. 3% lang ang kukunin ko sa kikitain ng minahang ito. Ang natitirang 70% ay sa inyo na. Hindi ko kailangan ang 70% mo. Isang salita lang ang kailangan ko sa'yo. Kung sakaling yumaman ka sa hinaharap, huwag mong kalimutan na nandito pa ako sa minahang ito. Sapat na ang tiwala ni Lao Zhang. Boss Zhang, tatanawin kong utang na loob ito habang buhay. Hello, Tio Chen. Nakapagdesisyon na ako. Gusto kong magsolo. Nakahanap ako rito ng inabando ng minahan. Kay Boss Zhang ito. Gusto nyo bang pumunta rito para tingnan? Wenhai, ang inabando ng minahan ni Boss Zhang. Huwag mong sabihin yon ang kuweba ng Heifeng. Wenhai, nababaliw ka na ba? Mahigit 10 taon na ang lugar na yun. Walang naglakas loob na galawin yun. Dahil nga walang naglakas loob na galawin. Kaya gusto kong pumunta. Tio Chen, tutulungan nyo ba ako o hindi? Wenhai, dahil sa kakayahan mo sa loob ng maraming taon, kung talagang matapang kang gawin to, sasamahan kitang mabaliw ng isang beses. Sige, Tio Chen, hihintayin ko kayo rito para tingnan nyo. Tio Chen, tingnan nyo, may mineral, at hindi mababa ang kalidad. Ito ang lumang minahan na nahukay at nasira, noong manero pa si Zhao Yonggang. Matagal nang hindi matatag ang geological structure nito. Karaniwan na ang pagtagas ng tubig at pagguho. Pagkatapos itong kunin ni Zhao Chen,
Hindi man lang niya ito tiningnan. Sabi niya, minahan daw ito ng multo. Wenhai, sigurado ka bang gusto mong saluhin ang gulo na to? Nakokontrol pa ang sakit ni nanay sa pag-inom ng gamot ngayon. Wenhai, kunin mo ang perang ito. Mahal, naniniwala ako sa'yo. Kung hindi man, sabay tayong maghirap ng kaunti. Uutang. Karapat dapat ka ba? Ang pag-asa ng buong pamilya ngayon ay nakasalalay sa akin. Kailangan kong magtagumpay sa negosyo para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at anak ko. Tingnan mo ang mga linya ng batong ito. Kahit sira na ang ibabaw, kakaiba ang forma ng mga bato sa ilalim. Hindi naglakas loob si Zhao Yonggang na maghukay dahil ayaw niyang mamuhunan, takot malugi, pero wala akong pagpipilian. Wenhai. Ito ang iniwan ng tatay mo noon, na sketch ng pagmimina. Sabi niya noong nabubuhay pa siya, may kung ano sa ilalim nito. Pero si Zhao Yonggang, para makatipid, hindi siya pinayagang maghukay pa sa ilalim. Tatay, ito ba ang pagkakataong iniwan mo para sa akin? Dahil buo na ang desisyon mo. Sasamahan kita hanggang dulo, pero kulang pa tayo sa kagamitan ngayon. Huwag kang mag-alala sa kagamitan. Ako na ang bahala. Boss, kukunin ko na ang buong set ng drill na ito, pati na rin ang mga tubo ng ventilasyon, riles, at kahon ng pampasabog. Kukunin ko rin ang mga ito. Bata, baliw ka na ba? Mga patapon na ang mga gamit na ito. Lakas ng loob mong bilhin ito para dalhin sa minahan. Kapag may nangyari sa'yo, huwag mo akong hahanapin. Ito lang ang pera ko. Ibebenta mo ba o hindi? Oo. Grasya na ang lumalapit. Bakit ko naman tatanggihan? Linawin muna natin. Binili mo ang mga kagamitan. Wala akong pananagutan kapag may nangyari. Lahat ng gusto mo, nakapackage na. Bibigyan kita ng diskwento. Eksaktong 150,000. Bakit nandito si Zhao Chen? Hindi pwede. Kapag nakita niyang binibili ko ang mga ito, siguradong mahuhulaan niyang magsosolo ako. Hawak ng pamilya niya ang buong Zhao mining area. Paano kung sirain niya ang plano ko ng patago? Lin Wenhai, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing bibili ka ng gamit para magsolo. Oo, ang batang ito ay kabibili lang ng mga lumang kagamitan. May mga lumang gamit na sa minahan. Bibili ako ng mga bago para magamit ng lahat. Wenhai, tingnan mo nga naman, may malasakit ka pa rin sa kumpanya. Medyo maliit ang dividendo natin ngayong taon. Dahil malaki ang inilabas na puhunan sa simula. Basta't magtrabaho ka lang ng maayos para sa akin. Sa susunod na taon kapag nagbukas ang bagong minahan, hindi ka mawawalan ng pabuya. Opo, opo. Tama po kayo Kuya Chen, naiintindihan ko. Isa lang po akong hamak na manggagawa. Umaasa lang po ako sa ibibigay ninyong trabaho. Hindi na po ako naghahangad ng iba. Ang mga basurang bakal na ito, ilang taon nang pinaglumaan ng panahon, at ibinebenta pa rin. Boss Zhao, hindi naman po lahat ng tao ay kasing yaman at kasing sikat ninyo. Medyo luma na nga ang mga ito. Pero pwede pa namang pagtiyagaan. Dami mong Saturday. Dumating na ba ang mga kagamitang in-order ko? Magsisimula na ang trabaho sa bagong minahan. Huwag mo akong maantala. Huwag kayong mag-alala, Boss Zhao. Ang set ng kagamitang ito ay nagkakahalaga ng higit 2 milyon. Sa ganitong kalaking kliyente, paano ako maglalakas loob na mag-aksaya ng oras? Bukas na bukas, ipapadala ko na yan sa minahan ninyo. Sisiguraduhin kong hindi maantala ang trabaho ninyo, Boss Zhao. Gumastos ka ng mahigit 2 milyon para sa bagong kagamitan. Pero wala kang pera para sa mga taong nagbubuwis ng buhay para sa'yo. Zhao Chen, isa ka talagang walang utang na loob. Isang sikim na aso. Ganyan nga, Wenhai. Narinig mo naman. Darating bukas ang mga bagong makina. Simulan mo ang trabaho bukas ng maaga at maging alerto. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan sa akin. Oo. Naiintindihan ko, Boss Zhao. Sa mga kagamitang ito, magsisimula na ang pagmimina bukas. Mahal, huwag mo nang pansinin ang basurang yan na puro maso lang ang alam. Ang daldal, tayo na. Mahal, ang galing mo talaga. Sa halagang mahigit 100,000, nakuha mo na si Lin Wenhai para magpakamatay sa trabaho para sa'yo. May mga matatanda at bata siyang binubuhay. Kung aalis siya sa minahan ko, saan siya kukuha ng pera para sa pamilya niya? Kahit bigyan ko pa ng 10 tapang ang duwag na yan, hindi siya maglalakas loob na kalabanin ako. Zhao Chen, gusto kong makita kung sino talaga ang hindi mabubuhay nang wala ang isa sa minahan mo. Wenhai, dagdagan mo pa ng 2 suporta ang mga haligi. Kaligtasan ang una. Tio Chen, huwag kayong mag-alala. Sinusunod ko ang pinakamataas na pamantayan. Kahit isang tornilyo lang ang kulang.
Hindi ko papayag ang bumaba ang mga tao sa minahan. Ayos, hindi nasayang ang 150,000. Magagamit pa ng maayos ang bagay na ito. Mabuti naman. Tio Chen, nakasalalay dito ang lahat, simulan na natin. Tio Chen, ang minahang ito ay dating hinukay sa itaas na bahagi, pero hindi niya naiintindihan ang geological structure. May fault line sa ilalim nito. Inakala niyang ang mga basurang bato ay water-resistant layer. Sa totoo lang, ang mineral vein ay nasa ilalim ng fault line. 30 metro ang lalim. Sinasabi mo bang may laman talaga ang minahang ito? Pero inakala ng iba na wala na itong silbi. Tama, pero ang 30 metrong ito ay puro fracture zone. Kaunting pagkakamali lang, babahain na ang minahan. Ayaw gumastos ng mga nauna, kaya hindi sila naglakas loob na maghukay. Pero ako, kaya ko, dahil naiintindihan ko ang rock stress. Sa 30 metrong fracture zone na ito, ang dami ng pampasabog. Kahit 1 gramo lang ang mali, magdudulot ito ng pagguho. Yung mga tulad ni Zhao Chen na puro pera lang ang alam. Hindi nila naiintindihan ang mga sikreto rito. Tio Chen, halika rito at pakinggan mo ang tunog na ito. Ito ay solidong layer, hindi bakante ang ilalim. Nagtagumpay tayo, nakakuha tayo ng high-grade na mineral, kikita na tayo. Nagtagumpay tayo. Tiniis natin ang lahat ng hirap na ito. Sa wakas, makakabawi na rin tayo. Ganda. Boss Chen, masama ito. May problema sa ilalim ng minahan. Bumara ang return airway. Patuloy na umaakyat ang nakal-alasong gas. Walang alam ang mga manggagawa kung paano ito aayusin. Walang naglalakas loob na bumaba. Nasaan si Lin Wenhai? Bakit hindi niya inasikaso agad ang ganitong bagay? Si Lin Wenhai. Hindi siya pumunta sa Zhao mining area buong araw ngayon. Ano? Anong nangyayari? Ilang araw na lang, kailangan na nating mag-deliver. Bakit tumigil ang trabaho? May tumagas na nakal-alasong gas sa ilalim ng minahan. Dati, si Lin Wenhai lang ang may lakas ng loob na bumaba para mag-ayos. Pero wala si Lin Wenhai ngayon. Walang may lakas ng loob na bumaba. Nasaan si Tio Chen? Kapag wala si Lin Wenhai, siya ang sumasalo. Tawagin niyo si Tio Chen para asikasuhin ito. Boss Zhao, wala rin si Tio Chen ngayon. Ang 2 turret adong yun. Iniwan ako sa ere kung kailan kailangan. Boss Lee, anong nangyayari? Bakit tumigil ang operasyon sa minahang ito? Boss Lee, may maliit na aksidente lang. Pero huwag kayong mag-alala, may inatasan na akong mag-ayos nito. Nung pumirma ka ng kontrata sa akin, buong pagmamalaki mong sinabi na walang mangyayaring aberya. Napakahalaga ng batch na ito ng mineral sa akin, kung ma-delay ang delivery. At hindi ka makapagbigay ng high-grade na mineral. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo. 300,000 multa bawat araw ng delay. Kung lumagpas ng 3 araw, babayaran mo ako ng doble ng kabuuang halaga ng kontrata. Nakasulat lahat yan sa kontrata. Malinaw na malinaw. Zhao Chen, 3 milyon ang kabuuang halaga ng kontratang ito. Pag-isipan mong mabuti. Boss, huwag kayong mag-alala. Hahanap agad ako ng taong aayos nito. Zhao Chen. Ang tagal na nating magkatrabaho. Ngayon lang nangyari ito. Nung nandito pa si Lin Wenhai, laging on time ang bawat batch ng mineral. Minsan nga mas maaga pa. Ngayong umalis na si Lin Wenhai. Bakit pati ang site tumigil? Boss Lee, huwag kayong mag-alala. Ngayon lang naman. May inasikaso lang siyang iba kaya na-delay. Huwag kayong mag-alala. Hahanapin ko siya agad. Boss Qiang, narinig ko na si Lin Wenhai ay nasa kuweba ng Heifeng. Sa abandonadong minahan, nagtatrabaho mag-isa. Lin Wenhai. Si Zhao Chen yan. Lin Wenhai, walang utang na loob. May problema ang minahan natin. Tapos nandito ka, nagtatrabaho ng patago. Mag-isa, sumusobra ka na, Zhao Chen. Kung may problema ang minahan, ikaw na ang humanap ng aayos. Nagdesisyon na si Wenhai na magsarili. Wala na siyang kinalaman sa Zhao mining area nyo. Ha. Gagamitin mo ang mga basurang yan para magmina mag-isa. Lin Wenhai, binigyan kita ng trabaho. Hindi ka man lang nagpasalamat, tapos ngayon namumulot ka ng basura. Boss Zhao, hindi niya alam ang lugar niya. Bubuho agad yung scaffolding na yan. Gusto yatang mamatay sa loob.
Lin Wenhai, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Hindi ba naghihintay ang nanay mo ng 600,000 para sa operasyon? Bumalik ka at magtrabaho para sa akin. Baka sakaling kitain mo pa yon. 1 taon kong itinaya ang buhay ko para sa'yo. Kumita ng 3 milyon ang minahan mo. Pero 180,000 lang ang napunta sa akin. Kung magtatrabaho pa ako sa'yo, baka nasa kabaong na ang nanay ko. Hindi ko pa rin naiipon ng 600,000 para sa pagpapagamot niya. Ikaw, Zhou Chen, hindi na ako nagtatrabaho para sa iyo. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Ang pagmimina ko ay wala nang kinalaman sa iyo. Umalis ka na. Walang kinalaman sa akin. Magtanong-tanong ka nga. Ang buong Zhou mining area na ito ay pag-aari ng pamilya Zhou. Ang lakas ng loob mong magsolo. Para ka na ring naghukay ng sarili mong libingan. Binigyan kita ng trabaho noon. Binigyan kita ng pagkakataon. At ganito mo ako susuklian. Zhou Chen, huwag mong gamitin ang trabaho para takutin ako. Ikaw ang unang walang utang na loob. Kaya huwag mo akong sisihin kung magsosolo ako. Sige, tingnan natin kung paano ka magmimina. Matagal nang inabandona ang minahang ito. Nagmimina ka sa isang patay na minahan. Puro basurang bato lang ang makukuha mo. Kapag nalugi ka na, mauubos pati ang huling yaman mo. Kung makakakuha man ako ng mineral o hindi, wala ka na doon. Siyempre, nakakuha na ako ng sample. Kaya ipagpapatuloy ko ang paghuhukay. Paano mangyayari yun? Ilang henerasyon nang nasa pagmimina ang pamilya Zhou. Alam ko kung saan may mineral at kung saan may basurang bato. Kabisado ko yan. Isang patay na minahan yang sayo. Nagsasayang ka lang ng pagod. Patay na minahan, Zhou Chen. Nasa tuktok ng ulo mo ang mga mata mo, kaya hindi mo nakikita ang kayamanan sa ilalim ng mga paa mo. Tingnan mo kung ano to.